Meron tayong ginagawa dito na Honda CB125. Magpapalit sana tayo kanina ng clutch lining pero hindi ko na-videohan kasi akala ko normal na gasgas lang yung nangyari dito sa clutch lining niya. Bale ito, meron tayo dito mga clutch plate at saka pressure plate na ating papalit dito sa nasirang clutch assembly. Ang nangyari kasi dito mga kausay, yung kanyang clutch lining, buo yung harap, yung sa kabilang side ay pudpud na. Kasi ang pag-assemble nito dun sa kanyang clutch plate at saka sa clutch lining ay naka-disassemble siya. Ayan o, may mga pudpud na yung kanyang clutch lining sa likod. Pero yung sa harap, makapal pa. Kasi nga, nangyari, clutch lining sa clutch lining. Yan o, naka-encounter na naman tayo ng disassemble. Tapos itong kanyang dalawang clutch plate, nasira na. Ayan o, nakatuto kasi ito dun sa kanyang pressure plate na dapat ang nakadikit doon ay itong clutch lining. Yan, dapat nakaganyan siya eh. Yan, dapat ganyan ang pwesto niya. Yan, nasa pagitan nila yung clutch lining. Pero ang nangyari, pressure plate sa clutch plate at saka yung lining sa lining. Pero dito naman sa kanyang clutch basket, wala namang problema. Goods pa. Kaya ang ating papalitan na lang yung kanyang pressure plate, clutch lining at saka yung clutch plate. Kasi nga napudpud na ng gusto. Ang hatak na raw kasi nito, hindi na humahatak yung tercera, yung primera hirap na rin at saka yung segunda halos ayaw ng musad. And then magpapalit din tayo dito ng eto. Yan. Ito yung lining nya oh. Wala na siyang spike sa likod, tapos sa harap meron pa. Yan o, yung spike nya kita nyo, ayan, meron siya dito, sa likod wala na. Kasi nga yung nangyari sa kanya, lining sa lining, na dapat sana ito yung nakalagay sa kanya, yung clutch plate. Yan, ganyan kasi ang pwesto niya kanina oh. Hindi ko nga lang na-videohan kasi akala ko normal lang na gas-gas yung nangyari dito, pero hindi pala, naka-disassemble pala. Kaya nangyari yan ang kinalabasan oh. Nag-away-away na yung mga pyesa. Kaya napudpud na yung bawat isa. Ayan o. Pudpud na yan lahat. Merong buo, merong pudpud. Bago daw tong isinalpak eh, yung bagong lining, tapos yung pressure plate, bago din daw yung nilagay dito. Halos wala pang 1 year yung tinagal. Ayan o. Medyo makapal pa sana to. Kaya nga lang yung likod, damaged na. Kaya kailangan na natin siyang palitan ng bago. Ito yung bagong pressure plate na ating ikakabit. Yan. Tingnan nyo yung pagkakaiba niya doon sa nagasgas. Halos kalahati na yung kinain. Ito yung bago yan. Oh. Dalawa yan. Tapos pakikita ko sa inyo mamaya yung luma. Tapos meron din tayo ditong bagong clutch lining na ipapalit. Ayan. Ito yung kanyang clutch lining. Ayan. Okay. Maganda yung spike. Ganitong spike yung gusto kong kinakabit lagi sa mga tricycle na pambiyahe. At bago natin yan ikabit, lubricate muna natin yan. Okay, lubricate muna natin. Para maganda pagka sinalpak natin yung lining, hindi siya bibigay kaagad. Kasi kailangan niya nakalubricate sa unang ikot. Pwede mo rin siyang ibabad, pero ako hindi na ako nagbababad ng clutch lining. Nilalangisan ko lang siya isa-isa. Yan. Tapos yung pwesto niya, yan, ganyan ang pwesto niya. Clutch lining. Tapos itong kanyang pressure plate. Bali sa CB125, tatlo yung pressure plate. At dito papalitan natin yung dalawang gasgas. Pero ito sa itong isang ito, pwede pa to eh. Yung dalawang gasgas lang yung ating papalitan.
Yan, ganyan pwesto. Tapos lining ulit. Ayan. Pag ang motor na gas-gas na mga clutch assembly, mahina ng hatak. Pwedeng sa clutch lining yon, pero karaniwan na yun yung clutch lining. Pero depende pa rin. Kasi tulad nga nito, na damage na yung kanyang clutch plate at saka clutch lining, at pati na rin pressure plate, kaya kailangan palit lahat. Ito yung bago. Bali dalawa tong bagong clutch plate na binili ng ating kumpare. Yan, lagay natin siya dito. Medyo masikip nga lang yung bago, pero okay yan, mas maganda yan. Tapos isang lining ulit. Saliwaan lang naman yan eh, hindi ka magkakamali dyan. Hindi ko rin masabi bakit clutch lining sa clutch lining yung pagkaka-assemble nito. Tapos yung pressure plate, syempre masisira yung kapag idinikit mo dyan yung clutch plate, kakainin talaga yan. Ayan, ganyan pwesto. Yan. Tapos lining ulit. Ito yung isang pressure plate. Gamit natin dito. Ayan o. Yan. Assemble na. Isang lining na lang ang kulang. Okay na yan. Yun o. Isa na lang to. Parang konti lang yung clearance nung pressure plate na ating naikabit ah. Pero okay lang yung kahit medyo bahagya lang siyang may tapos parang bitin yung pagkabitan ng mga lining. Pero okay lang yun. Ayun o, basang-basa na yan. Yun, ganito forma yan o. Yan o. Sakto lang pala. Sakto lang. Yan. Bago na lahat ulit. Yan. Para pag sinalpak natin sa kanyang clutch housing, maganda yung pwesto. Yan. Yan. Kailangan pantay-pantay mga korona. Kanina kasi nagulat ako nung kinalas ko. Hindi nga lang na-videohan. Ang plano kasi namin dito yung clutch lining lang papaltan eh. Okay, kabitan natin. Okay, salpak na natin tapos langisan natin. Yan, marami tayong langis dito eh, kaya kailangan namin basahin natin lahat yan. Nalinis ko na rin pala yung part na to na crankcase. Nisprayan ko siya ng kanina, gasoline. Tapos kapitan natin tong nut na may washer. May washer yan dyan. Yan. Tapos impact natin. Yan. Okay na. Then lagyan natin itong spring and bolts. Yan. Yung spring naman niya okay pa. Gawin natin siya isa-isa. Bali, 4 lang pala yung spring nito. Do. 4. Tapos, yung may stopper plate natin ay hindi pala stopper plate, tawag ito mga kausay, clutch holder. Yun o. Yun. Pagkabit natin ito, okay na yan. Kahit hindi na natin
ipakita yung pagkakabit ng crank shell o yung crank cover. Tapos bahagya lang yung mga pihit. Nakahap lang yung ating adjustment ng impact para hindi masira yung mga bolts. Tapos balik natin tong rotor. Linisin lang muna natin bago natin ibalik dun sa sigunyal. Yun o, dambigat pala nito. Solid na bakal. Okay na, nakabitan natin. Then next natin yung kanyang castle nut na may washer muna. Tapos yung nut na 710 mm. Impact natin. So okay na. Yung cover na lang ito ang ating ibabalik para masubukan natin yung sipa. Yan, malakas na yan mga kausay. Tested na natin yan. Kapit lang natin to cover nitong rotor natin. Paspasan na natin ang gawa dahil inabot na tayo ng ulan. Umuulan na dito sa labas. Di kasi natin maipasok sa shop tong tricycle kasi medyo alanganin yung pwesto dun sa loob. At nandun pa yung aking isang motor. Masikip, hindi tayo makakagalaw ng maayos. Yan o. Yan, ikita lang natin ito. Tapos, ang next nito, lagay mo na lang yung cover, then road test. Pero kailangan may oil, syempre. Hindi nakakalimutan yung oil. Yan. Ganyan lang mag-assemble ng panggilid ng Honda CB 125. Yan. Hindi ko lang alam bakit meron pa nagkakamali sa alignment ito. Or hindi natin masiguro kung sinadya talaga na baliktarin yon. Baka nag-experiment yung gumawa. So okay na mga kusay. Yan, double check ko lang yung kanyang mga bolts. Then yung crankcase naman ang sunod, yung crank shell.